Praise Release. Biyayaan man ako ng karunungan ng langit. Anong halaga nito kung wala ring pag-ibig? Magawa ko mang lahat, mahiwagang himala. Kung pag-ibig ay salat, mauwi rin sa wala. Ang pag-ibig ay panghabang panahon, laging sariwa sa paglipas ng taon. Umaasang kaya nating kayanin ano pa man ang ating sapitin, pagkat dalisay at wagas ang pag-ibig ko, ang pag-ibig na inaalay ko sa'yo. Mabait, mapagbigay, at handang magpatawad. Ang pag-ibig na tunay, si Jesus ang katulad. Buhay may ilalaan kung kinakailangan, hanggang sa kamatayan, banal ang katapatan. Ang pag-ibig ay panghabang panahon, laging sariwa sa paglipas ng taon. Umaasang kaya nating kayanin ano pa man ang ating sapitin, pagkat dalisay at wagas ang pag-ibig ko, ang pag-ibig na inaalay ko sa'yo. Ang pag-ibig ay panghabang panahon, laging sariwa sa paglipas ng taon. Umaasang kaya nating kayanin ano pa man ang ating sapitin, pagkat dalisay at wagas ang pag-ibig ko, ang pag-ibig na inaalay ko sa'yo. Inawit ni Maestro Arnel Depano, Pag-ibig. Siya rin po ang composer niyan. You are tuned in to 702 DZAS, an AM station in Metro Manila of the Far East Broadcasting Company, Philippines. Located po kami sa Ortigas Center in Pasig City. Good afternoon. This is Praise Release, a 2-hour music and inspirational program. We are on the last day of the month, pero pasok pa rin ang buwan ng Feb-ibig. Where better to get reminders about the right kind of love than the Book of Love, the Bible. Mula po sa mga awit 33, 18 hanggang 22, awit 33, 18 hanggang 22. Sabi po sa Magandang Balita Biblia, ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga.
Hindi hahayaang sila ay mamatay kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa. Tulong na malaki at tanggalang siya. Dahil nga sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang pangalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Yahweh, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Mula po yan sa awit 33, 18 hanggang 22. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Kaya't sabayan po natin si Edmond Gasser with his original composition sa pagpupuri sa Panginoon. Magandang hapon po! Sarap umawit, isigaw ang pagpupuri sa iyo at ang mga tinig, lalathalang pagsamba sa iyo. Ang katawan ko'y gagalaw, sasayaw sa'yo, nang maluwalhati ka sa buhay kong hiram lamang sa'yo. Hiram lamang sa'yo. Ang pag-ibig mo'y ang kagalakan ng pusong sa'yo. Ang aming pagsambay nagbibigay tuwa sa puso mo, Panginoon. Sumasayaw, umaawit ng pagsamba, O Diyos, purihin ka. Hallelujah. O Diyos, sarap umawit, isigaw ang pagpupuri sa iyo at ang mga tinig ay ilalakhalang pagsamba sa iyo. Ang katawan ko'y gagalaw, sasayaw sa'yo, nang maluwalhati ka sa buhay kong hiram lamang sa'yo. Hiram lamang sa'yo. Ang pag-ibig mo'y ang kagalakan ng pusong sa'yo.
pagsambay nagbibigay tuwa sa puso mo, Panginoon. Sumasayaw, umaawit ng pagsamba, O Diyos, purihin ka. Hallelujah. O Diyos, purihin ka. Hallelujah. Sumasayaw, umaawit ng pagsamba, O Diyos, purihin ka. Hallelujah. O Diyos, purihin ka. Hallelujah. O Diyos, purihin ka. Hallelujah. Napapaindak, napapangiti, wala nang sakit, wala nang hapdi. Sa bagong buhay may kinabukasan naghihintay. Ika'y pinagpala, sa Diyos may tiwala, isang pagdiriwang, tayo na sumama. Halina't tumalon, sumigaw, kabataan. Halina't umindak, sumayaw sa kagalakan. Pagkat ikaw may pag-asa na, may pag-asa na, may pag-asa na. Halina't tumalon, sumigaw, kabataan. Halina't tumindak, sumayaw sa kagalakan. Pagkat ikaw may pag-asa na, may pag-asa na, may pag-asa na ang kabataan. May pag-asa na, may pag-asa na, may pag-asa na ang kabataan. Saksi ang mundo sa kahinaan mo, ngunit di nagpatinag, hindi nabigo. Dala ang liwanag, dala rin ang alab ng puso mo. Ika'y pinagpala, sa Diyos may tiwala, isang pagdiriwang, tayo na sumama. Halina't tumalon, sumigaw, kabataan. Halina't umindak, sumayaw sa kagalakan. Pagkat ikaw may pag-asa na, may pag-asa na, may pag-asa na. Halina't tumalon, sumigaw,
mag-asa ka sa Panginoon. Magtiwala ka, maniwala ka, may pag-asa ka sa Panginoon. Magtiwala ka, maniwala ka, may pag-asa ka sa Panginoon. Magtiwala ka, maniwala ka, may pag-asa ka sa Panginoon. Halina tumalon, sumigaw, kabataan. Halina tumindak, sumayaw, sa kagalakan. Pagkat ikaw, may pag-asa na, may pag-asa na, may pag-asa na. Halina tumalon,
Praise Release. Ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasiya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas, subalit nang makilala mo ang Panginoong Hesus, lahat ay nagbago, lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Praise Release. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Ako po si Grace Estabilio. Sana ay napaindak ka sa mga naunang awitin natin. Marami pa kaming inihanda na mga musika at good news, pero ito muna ang unang ibabahagi ko sa iyo. Passing the baton. Yan naman ang madalas nating naririnig, lalo sa usaping leadership at sa larong pampalakasan. Kagaya ng relay race kung saan ang unang runner o manlalaro ang unang magpe-perform bago ipasa sa susunod na manlalaro. Matapos ang unang round, tagumpay at masaya sa pakiramdam. E paano kung ang ipapasa mismo ay literal na mga kagamitan para sa susunod na henerasyon? Kumbaga, para ma-equip at masanay ang mga may potensyal, ipagkakaloob ang kanilang kailangan. Iyan ang ginawa ng Eastern Samar Surf Club at local surfboard shaper Pokdaw Surfboards sa Borongan City, Eastern Samar. Nagkaloob sila ng 150,000 pisong halaga ng surf equipment para sa mga batang aspiring surfer. Maliban pa iyan sa ibinigay nilang sariling junior boards para sa next-gen surfers. 6 na brand new surfboards and accessories ang ipinamahagi sa mga napili base sa qualifications. Kabilang sa mga kondisyon ay una, enrolled sa paaralan at nag-aaral mabuti. Pangalawa, tumutulong sa mga nakatatanda sa bahay. Pangatlo, produktibo at sumusunod sa mga patakaran sa komunidad. At pang-apat, walang bisyo. Pinagtuunan ng mga kondisyon na ito ang kahalagahan ng edukasyon at good values sa surfing community. Hindi lamang pagsasanay kundi pati na ang pagsunod at may pagpapahalaga sa kanilang lugar. Sumang-ayon naman ang mga nakatatandang surfers na tuturuan ang mga nakababata o ang next generation surfers sa pamamagitan ng pag-oversee sa paggamit ng equipment ng young athletes. Nagpapasalamat naman ang grupo sa mga miyembro at mga kaibigan na nakiisa para makabili ng mga gamit para sa mentorship program na ito. At dahil sila'y mga bata pa, mainam na may gabay rin sila ng mga magulang. Magandang maituro sa kanila ang pagsisikap hindi lamang sa sports kundi pati na sa academics. Ika nga na isang author na si May Yao Sai, it is beyond physical. Malaki ang epekto ng physical activity sa mental development at well-being ng isang bata. Kaya malaki rin ang papel ng mga magulang sa pagpapalaki at pagsuporta sa kanilang mga anak at maging inspirasyon sa ibang tao.
Hindi nalalayo ang bagay na ito sa pagpili at pagdidisipulo ni Jesus sa kanyang mga apostol. Sa Lucas 6 verses 12 to 16, ang sabi doon, nang panahong iyon umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Sila ay sina Simon, na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariot na naging taksil. Sila ang mga apostol ni Jesus na pinili para ipamahayag ang salita ng Diyos na kanyang itinuro. Sa kanyang pagpili sa mga apostol, hindi niya inalintana na ito'y mga mangingisda lamang at walang gaanong pinag-aralan. Ngunit sa kanilang pagpapahayag ng salita ng Diyos, kanilang naipaabot ito at maraming naniwala at nanampalataya kay Jesus. Hindi ibig sabihin na tayo'y mga kabataan at miyembro lamang ay hindi na tayo kabilang sa mga dapat na magpahayag ng kabutihan at kaligtasan ng Diyos. Sa lahat ng mga tumanggap sa Kanya ay nararapat lamang na magpahayag na tanging si Jesus lamang ang tanging daan, katotohanan at buhay. At yan ang aking hatid sa iyo kaagapay. Ako pong muli si Grace Estabilio. Ako po si Pastor Mar Bagcos ng Jesus Our Blessed Hope Christian Church ng Antipolo. Samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, idinadalangin po namin ang isang sangay ng gobyerno, ang Department of Health. Idinadalangin po namin ang Secretary, Panginoon, at kanyang mga associates, Panginoon. Dalangin namin na bibigyan po sila ng wisdom, lalo po ngayon na nagnanais po kami na mabakunahan po ang lahat ng mga Pilipino, Panginoon. Idinadalangin namin na kayo po ang sasama sa kanila. Magkakaroon po ng enough na vaccinators, Panginoon. Tutulungan po sila na ito pong programang ito ay ma-implement na meron pong kaayusan. Ingatan po yung mga gagamitin mong frontliners, Panginoon. Idinadalangin po namin maging ang pakikiisa ng mga Pilipino para po sa programang ito. Panginoon, sa po namin itinatalaga ang Department of Health. Kayo po, Panginoon, ang magpala sa kanila. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakikinig ka kaagapay sa 702 DZAS sa talapitan ng AM station dito po sa Metro Manila ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ako po si Aloha Cero. Patuloy po nating ipinapaabot ang pakikidalamhati sa pamilya ng kaagapay natin dito sa 702 DZAS. Jo Cabrera Alabastro sa pagpanaw po ng kanyang ama. May you find comfort, Ate Jo, in the loving embrace of our gracious Lord who definitely feels your pain right now. God bless you po. Hugs to your entire family. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the winds to you. Hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours, I am yours. Who am I
sing, sing. But look on me with love and watch me rise again. Who am I that the voice that calmed the sea would call all through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossing the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. Wave tossing the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm yours. I'm yours. I'm yours. Version ni na Jonas Garcia Icaro, Jeremy Novella, and Jensen Guino. Who Am I? A Casting Crowns original. Happy listening! Alin Minaldo, Nanay Toying Minaldo, Daddy Kiko, Caleb and Klein from Salawag, Dasmariñas, Cavite. Kay Marian R. Mardo naman, Mendez, Cavite. Edith Paglinawa ng 13 Martires, Darlene Cerezo, Dagupan City, Leonora L. ng Tondo, Manila. Malapit-lapit ito. Lorna Salting from Tondod, San Jose City, Nueva Ecija, at sa buong GNOI family, kina Pastora Marivic and Pastora Oli. Marami pong salamat at kasama namin kayo ngayon pong Sunday afternoon. Our next song has always been one of my top favorites from an animated film from Joseph the Dreamer. Here's the song Better Than I with this rendition by the Asidors. I thought I did what's right. I thought I had the answer. I thought I chose the surest road. But that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. And just when I have given up, the truth
truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. 'Cause you know better than I. If this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know is part of getting through. I tried to do what's best, and faith has made it easy to see the best thing I can do is put my faith in you. For you know better than I. You know the way. You know the way. I've let go the need to know why. 'Cause you know better than I saw one cloud and thought it was a sky. I saw a bird and thought that I could follow. But it was you who taught them how to fly. If I let you reach me, will you teach me? For you know better than I. You know the way. You know the way. I've let go the need to know why. I'll take what answer you supply. 'Cause you know better than sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
Ang Katapatan na composition by Maestro N. Arnel Depano. Inawit po yan ni na Jeremy Sanico at Chris R.D. Good afternoon. Ito ang Praise Release program on 702 DZAS. We encourage you, kaagapay, please do subscribe to our YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV. Kasi click nyo na rin po yung notification para malaman ninyo kapag meron ng mga bagong programang na isasa online ang 702 DZAS. Magandang hapon kina Judith Montecastro ng Binyan, Laguna. Taga Montalban, Rizal naman si Lorenza Managi, Pangasinan si Maricel Bernadas. Hello rin po kina Celia Aguilar, Messina, Zenaida Pascual, si Martina Atienza, taga Canlubang, Laguna. Samantalang si Ate Bang, hi Ate Bang de Matulak, Kalawan, Laguna naman. Magandang hapon po, Lani Torio Datanagan, Myra Abadier, kina Evelyn and Dorlene Carriazo ng Batangas at kay Cynthia Salazar. Kung meron kang video cover kaagapay ng paborito mong awitin or better, lagi namin sinasabi ito kung better if you have an original composition, do share it with us para mas marami tayong mabless. Connect with Grace Estabilio na siya pong nagla-line up ng ating mga awitin every Sunday. Pakinggan natin, tulad nitong original composition ni Pastor Arvin Mario, awitin ni Beg Owen Jassy. Sinong may sabing walang forever, siyang sa akin nagmahal. Buhay niya'y inalay, doon sa krus ay nabayubay. Sinong may sabing walang forever, siyang sa akin nagmahal. Buhay niya'y inalay, doon sa krus ay nabayubay. Pag-ibig niya'y aking nakamtan, kaligtasan na walang hanggan. Sa kanyang dugo I can't get over. Kay Jesus, my forever. Sinong may sabing walang forever, siyang sa akin nagmahal. Buhay
kaagapay! Ito po muli si Absi Di Ferrer at mayroon na naman akong panibagong storyang hatid na tiyak na magbibigay ngiti sa inyo at inspirasyon. Mula sa pira-pirasong tela, mayroong mapakikinabangan pa palang malilikha. Isang clothing line business ang tumutulong sa mga mananahi sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga retasong tela. Isa na rito ay si Nanay Rose na isang mananahi. Gamit ang mga retaso o pira-pirasong tela na ibinibigay ng libre ng clothing line na ito, nakabubuo si Nanay Rose ng makukulay at magagandang rags o basahan. Dahil rito, nagkaroon ng pagkakakitaan at hanap buhay si Nanay Rose at kanya itong naibebenta. Ang galing, no? Kung iyong iisipin, mayroong mga bagay na akala natin wala nang pakinabang. Yung akala natin hindi na magagamit. Pero gaya ng mga retasong tinatahi at binubuo muli ni Nanay Rose, nakalilikha siya ng bago mula sa mga ito na mapapakinabangan natin. Ikaw ba kaagapay? Minsan ba'y napapatanong ka sa mga bagay sa iyong buhay na parang retaso, pira-piraso, hiwa-hiwalay, tila walang paggagamitan at hindi mo alam ang saysay? Mayroong mga bagay sa buhay natin na parang retaso. Ito ay maaaring mga pangarap mo na hindi mo alam kung paano mabuo. Mga ginagawa mo na hindi mo alam saan tutungo. O yung mga bagay na mayroon ka ngayon at hindi mo alam kung ano ang purpose o paano mo gagamitin sa buhay mo. Kaagapay, gusto kitang i-encourage sa sinasabi sa Juan 13:7. Sumagot si Jesus, "Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos." Ang gandang paalala, ano? Gaya ng mga retasong tela sa buhay natin na hindi natin naiintindihan o parang walang kabuluhan, tatahiin yan isa-isa at bubuuin ng Diyos sa kanyang tamang panahon at kalooban. Isipin lamang na unti-unting binubuo ng Diyos ang whole picture o kabuuan ng magandang plano na inihanda niya para sa iyo. Sana kaagapay at nakapulutan ninyo ng inspirasyon ang istoryang naibahagi ko sa inyo. Abangan nyo pa ang mga susunod dito lamang sa Praise Release. Muli, ako po si Absi Di Ferrer. Happy weekend kaagapay! Ito po ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera, ang head pastor ng The Lord Our Righteousness Church sa City of San Jose del Monte, Bulacan. Samahan niyo po ako sa ating makabayang pananalangin. Panginoon naming Diyos, patuloy namin kayong itinataas sa aming mga buhay. Kalakip nito, Panginoon, ang aming buong pusong pagpapakumbaba sa inyong harapan. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo at patuloy na idinadalangin ng ang Department of Health, Panginoon, at patungkol naman, Panginoon, sa mga bakunang planong tangkilikin ng aming pamahalaan, maging ito'y pinagkakatiwala po namin sa inyo na naway magkaroon ng aming Department of Health ng matalino at tamang pagpapasya sa bagay na ito. Kami ay lubos na nagtitiwala sa inyo, Panginoon, sapagkat wala pong imposible sa inyo. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise Release. Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos
na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng Kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Ito ang FEBC Philippines. Ito ang aming pahayag. Ikaw ay Diyos, Panginoong Hesus. Praise Release. Sa'yo na nga, Jesus, ang loobin ko. Panghawakan mo, nagpapakumbaba ang puso. Katwiran niyo ang mamalagi sa aking isip. Kabanalan mo ang siyang maghari kahit maidli. Nawa, O Diyos, sila ay di mapagli. Kahit sa unos ako'y mapupuspos, kapangyarihan mo lalawig magtutustos. Salita ninyo'y pairalin bilang patnubay. Kalukuran nyo ang sisikapin sa aking buhay. Sa'yo, O Diyos, ako ay di mapalay. Sa'yo lamang ialay habang buhay ang kalooban ko. Sa'yo lamang ibibigay ng tunay munting pag-asa ko. At nawa, O Diyos, di mawalay mula sa presensya mo. Sa'yo na nga ang puso ko mula ngayon, Jesus. Kahit sa unos ako'y mapupuspos, kapangyarihan mo lalawig magtutustos. Salita ninyo'y pahihiralin bilang patnubay. Kalukuran nyo ang sisikapin sa aking buhay. Sa'yo, O Diyos, ako ay di mawalay. Sa'yo lamang ialay habang buhay ang kalooban ko. Sa'yo lamang ibibigay ng tunay munting pag-asa ko. At nawa, O Diyos, di mawalay mula sa presensya mo. Sa'yo na nga ang puso ko mula ngayon,
Diyos di mawalay mula sa presensya mo. Sa'yo na nga ang puso ko, sa'yo na nga ang puso ko, sa'yo na nga ang puso ko. Mula ngayon, Jesus, sa'yo na nga ang puso ko. Mula ngayon, Jesus. Sa'yo na ang puso ko by Elazar. Likhang awit po yan ni Francis Gacer. Maraming salamat kaagapay sa pakikinig. Ellen Bensalida, San Isidro, San Fernando City, Pampanga. Nakikinig din sa Muntinlupa si Evelyn Villarreal. Mula Quezon City naman, sina Brenda Palmos and Rowena Aldamar. Hello to Edlyn Joy Dairit, Angel Abad, and Ate Jane Novales ng Mandaluyong. Apong Iling Montemayor and Maring de la Cruz. Luz de la Cruz, laging tagapakinig yan. Sa tingin ko mula umaga, tanghali hanggang gabi. Mary Ann Olero Noynay ng San Jose del Monte, Bulacan naman. Here are more inspiring news for you and for me on this early Sunday evening. Mainggan nyo nawa tayo na patuloy maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon kahit na nasa gitna tayo ng pandemya. Pakinggan po natin itong report ni Kayla Escalante. Magandang araw sa iyo kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at hatid ko pang iba pang kwentong inspirasyon at ngiti nawa ang maging dala sa iyo. Pinatunayan ng isang buko vendor ang pagiging matulungin at pagkakaroon ng busilak na puso na likas sa mga Pinoy. Iyan ay matapos gumawa ang isang dayuhan ng social experiment. Nagpanggap ito bilang isang street dweller at alamin kung may tutulong nga ba sa kanya. Kinilala ang dayuhan na si Sam Austa, Syrian national at matagal nang naninirahan sa ating bansa. Target niya ang buko vendor na nagpakilala bilang Brother Bebot na mahilig magbasa ng Biblia. Nagsuot ng maruming damit si Sam at nagyapak lamang nang lumapit siya kay Brother Bebot. Nagsimula siya sa pagtatanong kung magkano ang isang buko. Nagtanong rin naman si Brother Bebot kung saan galing si Sam. Sagot naman ni Sam, siya ay taga-Syria at na-stranded lamang sa Pilipinas dahil sa COVID-19 pandemic. Sinubok ni Sam si Brother Bebot at sinabing wala siyang pera at baka pwede niya itong bigyan. Wala namang pagdadalawang isip, nagbigay ng buko si Brother Bebot kahit noon lamang niya nakilala si Sam. Bukod pa rito, inabutan niya rin ito ng face mask. Lalo pang naantig ang puso ni Sam nang hawakan ni Brother Bebot ang noo niya na parang binabless niya ito. Ilang sandali pa, lumipat si Brother Bebot ng pwesto at palihim naman itong sinundan ni Sam at umamin na tungkol sa social experiment. Tunay ngang nakakaantig ang kwentong ito at sana ay magsilbi itong inspirasyon sa ating lahat na tumulong sa kapwa kung may kakayahan at may pagkakataon. Kaagapay, may bili ng Panginoon sa atin ukol sa pagturing natin sa mga nangangailangan. Sabi sa Luke chapter 14 verses 13 to 14, subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka. Dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Naalala ko ang mga palad na may hawak na buhangin. Kung isasara natin ang palad, lalong mahuhulog ang mga buhangin. Ngunit kung ito ay bubuksan, mananatili at hindi malalaglag ang mga buhangin.
Ganito rin sa pagpapala at pagbabahagi. Kung sarado ang ating mga palad, mawawala ang mga pagpapala o mapupunta lamang ito sa walang kabuluhan. Ngunit kung ito ay bukas sa pamamahagi, ito ay mananatili at patuloy kang pagpapalain. Kaya kaagapay, maging paalala ito sa atin na lagi tayong maging handa na magbigay sa mga nangangailangan. Hindi naman kailangan na garbo at malaki. Basta alam mo na ito ay makatutulong sa iyong kapwa at masaya ang iyong puso sa pagbibigay na ito, tiyak na kaluluguran ito ng Panginoon. Para sa Praise Report, ako po si Kayla Escalante. God bless you, kaagapay! Pag-ibig mo sa akin ay iyong
Jesus, aking dalangin, kaharian mo'y dumating sa buhay ko. Aking dalangin, kaharian mo'y dumating sa buhay ko. Ano ang gagawin kapag wala ka sa akin? Walang magawa dito sa dilim. Kailan kaya muling yayakapin? Hindi ko kaya na wala ka. Hindi ko kaya nang malayo ka. Paano ang gagawin kapag wala ka? Wala sa aking piling. Pwede kayang sa'yo ay maglambing. Sana gawa ako, sana'y patuwarin. Hindi ko kaya nang wala ka. Hindi ko kaya nang mag-isa.
pagsubok, O Diyos, na sa'kin ay nakapaligid, tila mga dingding, sa'kin munting silid. Bakit ba may panahon tila wala ka? Hanapin man sa dalangin ko, hindi ko madama. Ngunit alam ko, O Diyos, ako'y iyong naririnig. Aking mga daing sa'yo'y hindi lingid. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat, sa panahong ang katagang ito ay mahirap mabigas. Turuan mo ako kung paano magala sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Bakit ba may panahon ang suliranin, pumapatak parang ulan, parang bagyong dumarating. Ngunit alam ko, O Diyos, sa kabila nitong dilim, sa likod nitong ulan, may araw na nagniningning. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat, sa panahong ang katagang ito ay mahirap mapikas. Turuan mo ako kung paano magala sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat, sa panahong ang katagang ito ay mahirap mapikas. Turuan mo ako kung paano magala sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Turuan mo ako, over by Matt Caspen, James Kevin Bernaje. Composition by Jonathan Sunido. Thank you At pinapashare ninyo ang inyong mga talento sa buong mundo at sa buong Pilipinas, of course. Starting next Sunday, kaagapay, just a reminder, March 7 po, maririnig muli sa 702 DJS sina Kuya Tatan, Jonathan Mortiz at Ate Maru Cepeda Javier. Every 6:30 in the evening to 7 p.m. every Sunday na yan, linggo-linggo mapapakinggan na natin sila. Magandang gabi po sina Zenny Carpio ng Cabanatuan City, Silvestre Andales, Edgy Diamante, Well Malandicho, Sarah Jane Palimiano ng Bulacan, si Marlene Galvez dyan sa Isabela. Hello po sa iyo. Eva Mariano Velasquez, Cabiao, Nueva Ecija naman. Paulo Diansay ng HPMCI Tarlac. Hello rin po kay Pastor Elimar Calipo. Lamberto Arbado ng Poblacion Carmen North, Cotabato. Pastor June Arbado, One Life Worldwide Ministries. At sina Arsenio and Neri Antinero ng Hope Church. Magandang gabi po sa inyo. Sabayan natin ang ating kaagapay na pastor sa Makabayang Panalangin.
Ito po ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera, ang Head Pastor ng The Lord Our Righteousness Church sa City of San Jose del Monte, Bulacan. Samahan niyo po ako sa ating makabayang pananalangin. Panginoon naming Diyos, patuloy namin kayong itinataas sa aming mga buhay. Kami po ay lumalapit sa inyo at patuloy na idinadalangin ng aming pamahalaan, lalo na ang isang sangay nito na nangangalaga at nagbabantay sa kalusugan at kalagayang medikal ng aming mamamayan. Ang Department of Health, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magbigay ng karunungan at katatagan sa bawat opisyal at mga namumuno upang magawa nila ng matiwasay ang kanilang mga tungkulin, lalo na sa mga panahong ito na ang aming bansa ay patuloy na dumadaan sa matinding pagsubok. Kami ay lubos na nagtitiwala sa inyo, Panginoon, sapagkat wala pong imposible sa inyo. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi sa iyo, kaagapay! Maraming salamat sa patuloy mong pakikinig sa ating programa na dala ay awitan, impormasyon at inspirasyon. Small things matter. Isa sa mga pinakamahalagang sineselebrate ng tao ang kaniyang kapanganakan. Araw ng pag-alala sa kanyang pagsilang at pagpapasalamat sa bagong taon ng buhay. Naging trending online ang isang nakakaantig na birthday surprise na ginawa ng mga batang magkakaibigan para sa batang kinilalang si B-Boy. Kwento ni Draiko Sudaria na nag-post ng viral story, walang handa si B-Boy para sa kanyang birthday. To the rescue naman ang grupo ni Sudaria. Walang handa? No problem. Napagplanuhan nila na mag-ambagang magkakaibigan at bumili ng tinapay, cupcake, pansit canton at juice. Sobra naman ang saya ang naramdaman ni B-Boy dahil sa hindi niya ina-expect ang birthday surprise celebration ng kanyang mga kaibigan. Small act, great impact. Kaagapay, may kwento pa rin ako pero ito, hindi surprise ha. More than 2,000 years ago, may isang tao na nagbigay ng tunay at pangmatagalang regalo. Iyan ay ang ating Panginoong Hesukristo at ang handog niya ay buhay na walang hanggan sa sino mang tatanggap at maniniwala at sasampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Ayon sa Juan 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayong huling araw ng buwan ng Pebrero, share the good news! Muli, ako po si Kael Garcia. Maraming salat at pagpalain ang iyong panibagong linggo.
Matatag ang puso at isip kapag si Kristo ang kasama. Magandang paalaala. Malaki na Pastora Susan and Pastor Romel Guevara. Thank you so much po sa Guevara couple. At sa ngalan po ng bumubuo ng Praise Release Program sa himpilang 702 DZAS, andyan si Nakael Garcia, Absi Di Ferrer, Kayla Escalante, and Grace Estabilio. Sa audio controls po, sina Kuya Reggie Villena at Kuya Nathaniel Peralta, ang ating broadcast engineering staff, Rafi Bardoquillo, Nald Pagador, Zed Taperla, at sa Bukawi Transmitter Site Chief Tech, George Cristobal. Ako po si Aloha Cero, nagpapasalamat sa iyong pagsama sa amin sa loob ng 2 oras. Let's keep in mind, kaagapay, whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. Sa gitna ng tagtuyo, ang tinig ng aking himig ay dumadaloy mula sa'yo. Iginuhit ang mga tala, mga tanawin na nakikita. Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus. O kay rami na nangyayari na panghinaan na ng damdamin, ngunit pag-ibig ang nagpalaya at aking takot ay nawala na. Tumakapit sa'yo, O aking Diyos, ang bagay ko, kalooban mo sila ng ulo, higit ng ulo, ang puso ko angka sa'yo. Malaya at pagdada na lumaya, pag-ihayag ang iyong mga galit sa mundo. Hindi mapapaahos sa hampas ng mga alon, kung ang puso'y nakaangka sa iyo. Kaya ako ay nagpupuri sa kabila ng kabalisahan, pagkat akin ang naranasan ang tunay na kapayapaan. Di ko maipaliwanag kung ba't ako ay pinatawad at tinawag na iyong anak. Kaya lagi-lagi na tumakapit sa'yo, O aking Diyos, ang bagay ko, kalooban mo sila ng ulo, higit ng ulo, ang puso ko'y naangka sa'yo. Malaya at pagdada na lumaya, pag-ihayag ang iyong mga galit sa mundo. Di mapapaahos sa hampas ng mga alon, kung ang puso'y nakaangka sa iyo. Umiindak sa galang, ako'y tinawag na anak ng may kapal. Malaya at panatag na lumaya, upang ihayag ang iyong mga hangarin sa mundo. Hindi mapapaahos sa hampas ng mga alon, kung ang puso'y nakaangka sa iyo. Malaya at panatag na lumaya, upang ihayag ang iyong mga hangarin sa mundo. Di mapapaahos sa hampas ng mga
Praise Release.